let everything that has breath, we will praise the name of Jesus in this place. Amen. Can I hear a shout aloud of praise the Lord? Hallelujah. Yes, amen. This love you have for me, it goes beyond my wildest dreams, and I am in know. This grace you've shown to me, it's made me see the light of day, and I love you, Lord. There is no one like you, there is no one like you. You alone are great, you alone are great. We give you all the glory, we give you all the glory, we give you all the praise, we give you all the praise. Hey, hey, I'm in love with you, and I'm sold out for you. You are everything to me. Sing it. Hey, hey, I believe in you. Lord, I know that no one can take this love away. I'm gonna praise you every day. Amen. Hallelujah. This love you have for me, it goes beyond my wildest dreams, and I am in know. Yes, Lord, this grace you've shown to me, it's made me see the light of day, and I love you, Lord. There is no one like you, there is no one like you. You alone are great, you alone are great. We give you all the glory, we give you all the glory, we give you all the praise, we give you all the praise. Hey, hey, I'm in love with you, and I'm sold out for you. You are everything to me. Sing it. Hey, hey, I believe in you. Lord, I know that no one can take this love away. I'm gonna praise you every day. Hey, hey, I'm in love with you, and I'm sold out for you. You are everything to me. Sing it. Hey, hey, I believe in you. Lord, I know that no one can take this love away. I'm gonna praise you every day. Amen. Yes, Lord God. We will praise you in our lives, Jesus. It's time to get your praise on. It's time to get your praise on. Amen. Let us enjoy the presence of the Lord, church. Pwede kang sumayaw, Panginoon. Pwede kang sumayaw para sa ating Panginoon. Once again, we'll sing the song. Hey, hey, I'm in love with you, and I'm sold out for you. You are everything to me. Sing it. Hey, hey, I believe in you. Lord, I know that no one can take this love away. I'm gonna praise you every day. Hey, hey, I'm in love with you, and I'm
tried to pull me down. The voices tried to pull me down and bury me into the ground. You made the greatest sound. Amen. And now I hear you calling me. The voice of a raging sea. This is your destiny. This is your destiny. Let's go! Let the music play. It's time to celebrate. Cause it's a brand new day. Pwede ba makita ang nakatayo? We are so alive. God is on our side. Yeah. Let's go! Yes, God! With your blood you sacrifice, giving all you paid a price. You have opened paradise. And now I hear you calling me, the voice of a raging sea. This is your destiny. This is your destiny. Come on, everybody, let's praise Jesus. Let's go. Let the music play. It's time to celebrate. Cause it's a brand new day. Let's go. We are so alive. And God is on our side. Yeah. Let's go. Yes, Lord. With your blood you sacrifice, giving all you paid the price. Hallelujah. You have opened paradise. And now I hear you calling me, the voice of a raging sea. This is your destiny. Pwede bang makita yung mga anak na yan? Let's go! Let the music play. It's time to celebrate. Cause it's a brand new day. Let's go! We are so alive. And God is on our side. Yeah. Let's go! Amen. Your glory rises like the sun, radiating life to everyone. Now that it's over and all my life, I'm taking hold of this victory. Now I'm running in my destiny. For your glory, and I will go. Your glory rises like the sun, radiating life to everyone. Now that it's over and I'm alive, I'm taking hold of this victory. Now I'm running in my destiny. For your glory, and I will go. Like the sun, radiating life to everyone. Now that it's over and I'm alive. Oh Jesus, I'm taking hold of this victory. Now I'm running in my destiny. For your glory, then I will go. Music plays. It's time to celebrate. Come on, let's celebrate Jesus. Let's go. We are so alive, and God is on our side. Yeah. Let's go. Let's go. Let's go.
Your glory rises like the sun, radiating life to everyone. Now that is over, and I'm alive. I'm taking hold of this victory. Now I'm running in my destiny. Yes, God, for your glory. For your glory. And I will go your glory. Your glory rises. Oh, Jesus. Like the sun, radiating life to Pwede bang makita yung dalawang kamay na naka-wave? that is over. Kaya mo yung kapatid na itaas ang pangalan ng ating Panginoon. I'm taking hold of this victory. Now I'm running in my destiny. Yes, Jesus, for your For glory. your glory. And I will go, Jesus, your glory. Your glory rises. Meron pa pong itataas yan kung para sa Panginoon. Radiating light to everyone. Now that is over, and I'm alive. Oh, I'm taking hold of. I'm taking hold of this victory. Now I'm running in my destiny. For your glory, and I will go. Ooh, yes. Sige po, papurihan natin ang ating Panginoon. Itaas mo ang pangalan ng ating Panginoon, church. Palakpakan mo ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Oh, we praise your name, Lord. Deserve mo, Lord, ang mga papuri at palakpak ng mga anak mo ngayong araw. Hallelujah. At ito nga po ang salita ng ating Panginoon na minsan pang magpapatibay at magpapalakas sa atin. Sabi niya po sa Mateo 7 verse 7 to 8, Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks, receive. And he who seeks, finds. And to him who knocks, it will be open. Kapatid, salita yan ng ating Panginoon. Marami ka bang daladala ngayon na panalangin, ninanais? Itong salita ng ating Panginoon ay patuloy mong panghawakan. Na patuloy lamang tayong tumawag sa ating Panginoon. The miracles of the Lord is in the name of Jesus. Hallelujah. Let's continue to worship our God. Oh, we worship. And healing is here. And healing is here. And I receive it. And healing is here. And healing is here. And healing is here.
I believe it. I reach my hands to the heavens. I lift my eyes where my help comes from. I look to you, my rock, my healer. I trust in you. Freedom is here. Yes, God. Freedom is here. Freedom is here. I receive it. Oh, freedom is here. And I believe it. I reach my hands to the heavens. I lift my eyes where my help comes from. I look to you, my rock, my healer. I trust in you. I reach my hand. I reach my hand to the heavens. I lift my eyes where my help comes from. I look to you, my rock, my healer. I trust in you. Let us declare the song. Sickness can't stay any longer. Your perfect love is casting out fear. You are the God of all power, and it is your will that my life is healed. Come on, let's sing this song. Sickness can stay any longer. Oh, Jesus, your perfect love is casting out fear. You are the God. You are the God of all power. And it is your will that my life is healed. Sickness, sickness, sickness can stay any longer.
waters and receive. There's a miracle. For all who will believe. Our God is moving. Our God is moving. You can step into the waters and receive. Church, there's a miracle. There's a miracle for all who will believe. God is moving. God is moving. Amen. Hallelujah. Water is rising, the water is rising, and I'm stepping into my healing. Ever increasing, it's ever increasing, so I'm pressing in. God is moving, moving. Water is rising. Come on out, church. Water is rising, and I'm stepping into my healing, increasing, it's ever increasing, so I'm pressing in. God is moving, move on the water. Water is rising, the water is rising, and I'm stepping into my healing, it's ever increasing, so I'm pressing. God is moving, moving, moving. What a mighty God! What a mighty God! You are what a mighty God! Mighty God, What a mighty God! You are what a mighty God! What a mighty God! You are, Jesus! What a mighty God! What a mighty God! You are! Glory, glory, and a thousand hallelujahs. Oh Lord my God, oh how great! And honor, power, and another hallelujah. Oh Lord my God, how great you are. Glory, 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 and a thousand hallelujahs. Oh Lord my God, how great! And honor, power, and another hallelujah. Oh Lord my God, how great you are. Glory. Come on, church. Itaas mo yung papuri mo sa ating Panginoon. Oh Lord my God, how great you are. How great you are. Oh Lord, power, and another hallelujah. oh Lord my God, how great you are. Glory, 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 and a
Panginoon. Buksan mo ang iyong mga labi at purihin mo ang ating Diyos. God, hallelujah. God is great. God is great, church. God is great. God is great, church. Come on. Lift those praises. Oh, hallelujah. For our Lord is the God of gods and the Lord of lords. For He is great. He is great. He is majestic and awesome. Oh, how powerful you are, God. Truly, Jesus, that we love you so much. Thank you for accepting our praise and worship today, Jesus. Oh, thank you is not enough, Lord. Thank you is not enough, Lord. Kapatid, pwede ba nating bigyan ng oras ang ating Panginoon na purihin siya ngayon? Itaas mo yung papurit, palakpak mo yan para sa ating Panginoon. I-grab na natin ang pagkakataon na ito na maibigay natin yung pinaka-best mong palakpak. Oh, Jesus! Hallelujah! Oh, yeah, yeah, yeah. Salamat, Panginoon. Pinupurit, sinasamba ka namin. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat po. Kung paano mo kami sinamahan kaninang first service, Lord. Muli, Panginoon, ay samahan mo kami ngayong second service. Sa pakikinig namin ng iyong salita, Lord God, naniniwala kami, Lord, na ang salita mo ay mag-empowered sa amin ngayong araw na ito. At ibinabalik na namin sa inyo, Lord, ang pinakamainam na papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Ala tayo magsabi ng amen. God bless. Good morning! Sige po, isang palakpak po para sa ating Panginoon. Yung the best clap offering. Hallelujah, Jesus! We worship you, Jesus. We honor you, God, and we glorify you, Lord. Pangalan niyo po, Panginoong Jesus, ay aming itinataas sa lugar na ito, Lord God. Amen? Sino pong mga pinagpala? Taas ang kamay. Amen? Sige po, atin po yung i-wave kay Lord. Lord, thank you po. Kasi po, kami po ay buhay. At ang kagandahan po, hindi lang tayo may buhay ngayong umaga. It's such a blessing, but of course, we are so privileged po na makadalo po sa gawain ng Panginoon. Amen? Makadalo po na kung saan po ibinigay natin kay Lord yung tunay na papurit pagsamba. Amen po ba? Na God deserve. Bakit deserve ni Lord? Kasi po napakabuti ni Lord sa ating buhay. Amen? Amen po ba ron? Naniniwala po ba tayo na mabuti si Lord sa ating buhay? Napakabuti niya po. Napakabuti po ng Panginoon. At kung meron mang word na makadidescribe sa kabutihan niya, wala. Wala. Kasi po, wala pong tutumba sa kabutihan ng Lord. Ang sabi nga po, from north to south, east to west. Ganun po kalawak ang pag-ibig niya. Ganun po kalawak ang kabutihan niya. Walang hanggan. Kaya wala rin pong makakatapat na salita. Pero ang magagawa lang natin sa umagang ito ay, thank you, Lord. Ibalik yung papuri na yan. Ibalik yung pagsamba na yan sa Panginoon. No? At tunay mo siyang sasambahin sa espiritu at katotohanan. Bait kasi ni Lord. Napakabuti ni Lord. Amen po ba? Isa pang palakpak nga kay Lord. Hallelujah, Jesus! We worship you, God, and we honor you, Lord. Lord, yung mga awitin namin kanina, yung mga pagtaas namin ng kamay, yung mga palakpak na yan, para sa iyo lamang yan, Panginoon. Wala nang ibang pagbibigyan yan, Lord God. For you deserve it, Lord. You deserve it, Lord. Amen. Ayan, ngayong umaga po, bago po tayo magsimula,
may we acknowledge po muna kung meron pong first time, ngayon lang po umattend sa Church of God sa Lawag, pwede po bang itaas niyo ang kamay niyo po? Wag po kayong mahiya. Dito po, meron po ba? Ayun, praise God. Sige, palakpakan po. Dito po, sa kabila po. Dito po sa left side ko. Wala po. Kapatid, pwede po ba namin kayo maanyayahan tumayo? Ayan. Sige po, wag po kayong mahiya. Alam niyo po kung bakit. Kasi po, we love to pray for you. No? At gusto po namin na kayo ay i-bless po through this simple prayer. Sige po, ating iunat ang ating mga kamay. Lord God, once again, we thank you for this wonderful day that you have given us. At Lord, salamat po sa aming bisita, Lord, ngayong umaga. Lord, sa anumang kadahilanan, hindi po namin alam kung bakit siya narito. Kayo lang po ang nakakaalam. But kami, Lord, as Church of God family right now, Lord God, kami po ay nagkakaisa, Lord, na nawa, Lord God, sa lugar pong ito, Lord God, this is your holy place, Lord. Masumpungan niya po, Lord God, ang kanyang hinahanap. Lord, ito man po ay pag-ibig, Lord God. Ito man po ay kapayapaan, Lord God. Or kung ano pa mang mga bagay, Lord, we believe, Lord God, na hindi po aksidente ang pagpunta niya rito. Meron po kayong magandang plano sa kanyang buhay. Kaya ngayon, Panginoon, minsan po muli, kami ay nagkakaisa, Lord, na Lord, pagpalain niyo po ang kanyang buhay at extend niyo po ang pagpapalang yan hanggang sa kanyang mga mahal sa buhay, Lord. Ingatan niyo po siya, Lord. Ano man po ang kanyang gagawin, sasabihin, iisipin, Lord, kayo po ang manguna, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa buhay ng aming kapatid na ito, Panginoon. Nawa, Lord God, pagpalain niyo po nga po siya, Panginoon. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Praise God. Salamat kapatid at welcome sa Church of God sa Lawag. Sa lugar pong ito, nais lang namin ipabatid na isang pangalan lang po ang itinataas dito. Yun po ay pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Ayan. Once again, I thank God for the privilege to share His Word today. At nawa po ay ako lang po ay maging mouthpiece. At ang lalabas sa aking mga bibig ay hindi ko po message, hindi ko po salita, but salita po ng ating Panginoon. Kaya po ako po'y naniniwala na sa pagpunta po natin dito, hindi po tayo uuwi, no? Na ang salita ng Diyos ay walang sasabihin sa ating mga buhay. Bagkus po tayo po ay makikinig ng salita kasi po meron pong sasabihin si Lord sa atin. Amen po ba? At handa na po bang makinig ang bawat isa? Are we excited to listen to the Word of God? Amen. Praise God. Sige po, atin pong itong sisimulan. No? Sino pong last week nandito po? Or the other week, nung nagturo po si Pastor CDN. No? At nabanggit po doon yung dalawang type ng karera. No? Isa pong karera ay sprint. Tama? Ano po yung isang karera? Yun, talaga. Hindi rin, nandito nga. Walang duda. Marathon. No, dalawang karera po yun. No? Ang buhay ng Kristiyano daw po ay ay parang karera. Pero po ang buhay daw ng Kristiyano ay parang marathon. No, ito po ay hindi pabilisan, bagkus ang buhay po ng Kristiyano ay patatagan. Amen? No, patatagan po kasi pag ang buhay ng Kristiyano ay pabilisan, for sure wala na tayong lahat dito. Gusto na nating maunan lahat. Gusto niyo po bang maunan na? Amen? Ang buhay po ng Kristiyano, patatagan. Amen? Patatagan. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon. No? In connection po, we'll start the message through this video, short video.
Ayun. The video is all about marathon po, no? It's all about marathon, and truly ang marathon po, it's all about endurance and perseverance, no? So makikita po natin dun sa unang video, malapit na po sa finish line. Diba? Malapit na sa finish line, kaya lang po inabutan po ng fatigue. No, at siya po ay patumba na. No, salamat at nandun po yung mga nakaantabay na mga policeman yon, no, kung sakali man. Pero ang pinag-usapan po natin, dahil marathon po ito, hindi po lahat nakaka-finish. Kailangan po yung perseverance sa marathon. Kailangan po yung endurance sa marathon. And secondly po, ang nakita po natin doon, yung isa naman daw po, supposedly winning na di ba? Winning na siya at in fact, siya ng flag, national flag. No? So, ano pong nakita natin doon sa pangalawa? Nung inabot po sa kanya yung flag na yon, ano pong naging cause sa kanya nito? No? So, naging cause po yung flag na ito na siya po ay ma-out of focus. No? Nagkaroon po siya ng bagahe. No? Nagkaroon po siya ng dala-dala nung habang tumatakbo po siya. No? At alam niyo po, ngayon ko lang din naisip, kanina lang habang tinitingnan ko, sabi ko, Lord, hindi lang ito bagahe. Kasi nung mabasa ko national flag, ibig sabihin po, hindi pa po nananalo, gusto nilang ibigay na yung national flag. Parang naisip ko, Lord, parang pride Parang pride, Lord. Ang pride talaga, ibabagsak Hindi pa tapos, kiniklaim mo na yung victory. No? Kasi gusto mong iwagayway yung flag ng China, whatever is that. Kaya po natalo. Pero siguro po, kung habang tumatakbo siya, focus siya, Lord, papanalunin mo ako. Hindi ko kaya to, baka nanalo. Kaya lang, hindi pa po biyak yung itlog, kinount na po na sisiyo, di ba? May ganong kasabihan po na, 10 sisiyo ang lalabas. Pero lahat pala, bugok, isa lang ang hindi. Di ba? Parang ganun Sabi ko, Lord, baka pride din. No? So it's a reminder din po na ang pride po talaga, hindi po magbibigay sa atin ng katagumpayan. Only humility ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. And of course, our focus on Jesus. Kaya yun po yung dalawang video na maaring mapag-aralan natin sa takbo ng buhay. Kaya po, kapatid, how it is related sa topic natin today. So tayo po, we will agree na ang buhay po natin ay parang karera. Amen? Ang buhay ng isang Kristiyano ay parang karera na kung saan po, minsan po tayo po ay pumapabor sa atin yung takbo, pabor, smooth, At kung minsan naman po, pagka may trials and problem na medyo mabigat na po ang takbuhan. Habang bumibigat po ang takbuhan, nanglulupay-pay na po tayo. Habang dumadami po yung problems, yung trials, hirap na po tayong tumakbo. Kasi po ang sabi po, the life of a Christian is not in a bed of roses. Ang Diyos po ang may sabi niyan. Kaya po, dadanasin po talaga natin to. Ang question na lang po kasi is, how we will endure this race? How we will persevere in this race? Na kailangan sa buhay ng isang Kristiyano, meron tayong goal na, Lord, hanggang sa dulo, kahit po mabagal, matapos ko lang. Kasi ang mahirap, nandun ka na sa finish line, tsaka ka pa nawala. Nandun ka na sa finish line, tsaka ka pa nalaglag. Which is yun po ang nangyari. At tayo po ngayon, God is reminding us na para po matapos, meron po siyang sasabihin sa atin ngayong umaga. Amen? Handa na po ba kayo makinig? Ganun nga yung katabi nyo. Huwag kang matulog. May sasabihin si Lord. Kahit umidlip lang, kasi baka sa pag-idlip mo, pambihira, nandun po pala yung salita ng Diyos na sasabihin niya sa iyo. Amen? Kaya po, wag po tayong matutulog. At especially these days po, na ang dami nang nangyayari sa buhay, tama? Actually, tayo po, mapalad pa kasi ang problema lang natin sa bansang Pilipinas, ang taas ng krudo, gasoline, ang taas, ang bigas, ang taas. Pero sa ibang bansa po, meron pong mas mabigat na nangyari. Sa Libya, ano nangyari sa Libya? Kung sino pong nakakaalam, di ba? Flash flood. Halos 20,000 po namatay. Yun po ang sinasabi. Parang 10,000 accounted, 10,000 missing. Flash flood, sira ang kabuhayan. Wasak ang mga bahay.
At sa Guam naman po or somewhere in the Pacific, no, sa mga isla na yun, ano pong nagkaroon? Nagkaroon po ng fire, wildfire. Biruin niyo po, parang buong Dasmariñas, buong Golden City hanggang Mabuhay hanggang Biba, parang hanggang hanggang San Marino. Parang ganun, tinupok ng apoy. 'Di ba? So ang bigat po ng buhay. 'Di ba? So paano? Tayo naman po dito, wow. Kung meron po silang bigat, kung meron po tayong kabigatan na dinadala, how much more sila? Pero again, ang nire-remind sa atin ng Panginoon, na tayo po, meron pong laban or takbuhin na hinaharap. No? As we believer po, hindi exempted. But the good news is, kahit dinadanas po natin ito, kahit dinadanas ito, meron pong pangako ang Diyos sa mga mananampalataya. Amen? Sino po ang mga mananampalataya? Ayan. Sige po, palakpak po. Huwag po tayo mahiya kung gusto natin po malakpak. Kasi po, ang pagpalakpak po, patunay lang na nagpapasalamat tayo sa Lord. Di ba? Mananampalataya ka, gusto mong palakpakan. Sino gusto mong palakpakan? Si Lord. Doon lang tayo makakabawi kaya wag po tayong mahihiya. Amen? Meron pong salita ang Diyos sa buhay na ito, na atin siyang babaunin, Kaya again, pakisabi sa katabi mo, patuloy lang kapatid. Sige, sabihin mo, patuloy lang kapatid sa pagtakbo. Again, wag kang matulog. Kaya natin yan hanggang sa huli. Bakit? Kasi kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? So ang text natin for today is, makikita po sa Hebrews 12:1. Maring ito po ay common verse na, pero ito po ang salita ng Diyos ngayong umaga. Therefore, sabi diyan, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, minsang pong muli, salamat sa napakagandang araw na ito na ibinigay niyo. Ipinagkaloob niyo sa aming buhay. Panginoon, naririto po kami ngayong umaga, Panginoon, handang makinig ng inyong salita. At bago po yun, Lord, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat naming pagkakasalang nagawa, Lord. Patawad, O Diyos. At hayaan niyo po, Lord God, ang mga pusong ito, Panginoon, ay mabuksan, Panginoon. Bakit kailangan buksan, Lord? Kasi kailangan pumasok sa aming puso, Lord, ang inyong mga salita. At hindi lang papasok, Lord. Ito po ay sa aming isa sa pamuhay, Panginoon. Habang kami nabubuhay, Lord, dalangin namin ang inyong mga salitang ito ang siyang aming maging gabay, ang siyang aming focus in life. Ito ang magsasabi sa amin kung ano ang tama, kung ano ang mali. Kaya Lord, bagamat maraming problema, sa iyo kami hahawak, Lord God. Kasi po meron kayong pangako, Panginoon. At ang sabi nga po sa kanta kanina, Lord God, the victory is ours. But, kailangan namin, Lord, sa inyo lamang kami titingin. Kailangan, Lord, sa inyo lamang kami kukuha ng strength. Kasi po, bakit? Kayo po yung rock, kayo po yung fortress, Lord God. Kayo po ang nagbibigay ng mga ito. Kaya ngayong umaga, Panginoon, minsan pong muli, Lord God, handa po kaming makinig sa inyong salita. At nawa, Panginoon, samahan nyo nga po kami, malaya po kayong kumilos ngayong umaga. Ibinabalik po namin ng mainam, Lord God, ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ulit si Lord. Wow. Ayan. Kaya po pala, kapatid, sa takbo pong marathon, kailangan po ay may nararapat na preparation. Konting lang po, bahagi lang. Pag tayo daw po ay tatakbo ng marathon, dapat meron tayong design training plan, decent training plan, na i-increase yung mileage mo week by week. Kailangan suot-suot mo yung tamang sapatos. Kasi merong running shoes, tama. Pero meron pong pang-marathon shoes. Baka yung running shoes mo hindi ubra sa marathon. Baka yung suot mong sapatos ay pang-basketball, hindi pang-marathon. Di ba? So kailangan, ganun daw po, right gear. Dapat alam mo yung karera mo, ilang mile ba yan? 10 miles, 20 miles, 100 miles, di ba? Dapat alam mo yun para alam mo yung training na gagawin mo. Alam mo dapat yung pace, alam mo dapat yung kakainin mo. Pag tumatakbo daw ng marathon, hindi pwedeng light ang kakainin.
Kasi po, long distance ang tatakbuhin. Parang kotse lang yan, hindi pwedeng 1 litro lang ang karga mo. Ang punta mo sa Baguio. Diba? So heavy daw po ang pagkain. At higit sa lahat, dapat po yung mental preparation. No? Yung mental preparation. Ayan. At isa pang trivia, no? Trivia lang po, alam nyo po, before po, ang pagtakbo daw po, no, yung mga unang panahon, mga year 1800s, ang shorts daw po, mahaba. Diba? Napakahaba, ganyan. Pero itong early 20s po, ang shorts po, ganyan na. Maikli na. Kasi you can move freely. No? You can move freely. Naalala ko tuloy yung aking uncle. Siya po kasi ang panglaban sa sprint, 100-meter dash. Meron po siyang short na botak. Sino pong nakakalam ng botak na short? Wala? Naku po. Ang botak po, manipis po yun, maikli, may pagganon. Ang takbo po, botak. No? So usually yun po yung sikat noon, kahalera yan bago pa mga mag-speedo. Botak na po yung gamit. No? So naalala ko lang kasi yung short, paiklian na ngayon. So you can move freely. No? Lalo na sa marathon. Kaya po ngayong umaga po ang title po natin is Run with Perseverance. Amen? We need to run with perseverance. Bakit po? Kasi nga po, ang buhay ng Kristiyano ay parang takbuhin. At kung tayo po ay walang perseverance, wala tayong endurance, hindi po tayo aabot sa dulo. At ang kagandahan po ngayon, ito po ang salita ng Diyos sa Hebrews 12:1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. In Tagalog version, para mas maintindihan natin, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Kaya po, in background lang po, no, sa chapter 11 po, kaya po sinasabi ito, kaya nga, therefore, ibig sabihin, mayroong pinagmula na verse. Sa chapter 11 po, pinakita po doon yung mga men and women of faith. No? Sino po itong mga men and women of faith? Sila po lang naman po yung mga believers na handa pong ibigay ang kanilang buhay kahit sila po ay pugutan ng ulo. Believers po ba tayo? Handa po ba tayong magpapugot ng ulo para kay Lord? Pero po sila handa. Handa po sila na kahit po ang katawan nila ay hatiin sa dalawa. Kasi po kailangan kong hawakan ang paniniwala ko sa Lord kahit anong gawin mo sa akin, hindi ko itatakwil ang Lord. Hanggang dulo, mamatay man ako. Handa akong ibigay ang buhay ko para sa Lord. Yun po sila. Tayo po ngayong umaga, paano po ang buhay Kristiyano natin? Ganun din po ba? Baka po, pag narinig natin yun, ayoko na lang mag-Kristiyano. Alam nyo po, napakapalad po natin. Kasi ngayon po, wala pong ganun. Tayo po ay malayang kumikilos. No, tayo po ay malayang sumasamba. Pero bakit sa konting problema, bumibigay ka? Di ba? Bakit ang buhay ng Kristiyano ngayon, maliit lang na bagay, bibigay? Kaya po, eto po sila. Ito po ipinapakita na kapatid, na anak, sabi ng Lord. Ito ang buhay ng mga Kristiyano noon. Malayong malayo sa buhay mo ngayon. Pero nakikita ko pa rin na hirap ka. Ito ang dapat mong tularan. No? Sila po ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang tumakbo. Ito po yun. Kaya pag-usapan po natin ang mga men and women, no? Sila po yun of faith. No, kaya ito po ang paalala para sa pagtakbo po. No, ano po ang ating dapat tandaan? Dapat nating tandaan unang-una sa lahat, sa takbuhin ito dapat po handa po tayo. We are prepared. We are prepared hindi lang physically, hindi lang mentally ang sabi doon, but of course, spiritually. Yun po ang mas importante sa lahat. Kasi po, mahalaga po ang buhay spiritual kaya sa material na bagay ang sabi. Yun po ang dapat nating paghandaan sa pagtakbong ito. At sa
kalaki po ng preparation natin sa buhay na ito, meron po tayong mga bagay na dapat po, ang sabi po dyan, balikan natin ang text natin, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, sino po yung cloud of witnesses? Sila po yun. Sila po nakatingin, pambira, yung kapatid kong ito, laban lang, nagawa naming magpatuloy. Kahit kami ay pinipersecute, kapatid, laban lang, sila po yun, nakatingin sa atin. Great cloud of witnesses, let us, anong sabi dyan? Let us throw off. Yun ang unang preparasyon. Kailangan po, ihagis mo, itapon mo. Ano po ang itatapon natin? Everything that hinders. Kung ano man po yung bagay na makakapagbalakid sa atin, ang sabi, itapon daw po natin yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, itapon mo na. Itapon mo na. Ano pong itatapon natin, kapatid? No, what are we going to throw off, kapatid? Yung mga baggages. Yung mga baggages na hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. 20 years ago, dala mo pa rin. Parang ganito po. Pwede po ba tayong tumakbo na may dala-dala po tayong bagahe? Pwede po ba? Kaya nga po hinuhubad na ang lahat eh. Di ba? Hinuhubad natin ang lahat, no? Pinanipis na yung damit kasi para free. Kaya nga po yung sa video kanina, nang iabot po sa kanya ang flag, akala niya okay, winning. Pero yung makita niya na out of focus na siya, meron na siyang bagahe, tinapon niya. Kaya lang nung pagtapon niya, huli na. Di ba? So hindi siya nanalo. Pero nung una siya ay nangunguna. No, ibig sabihin po kapatid, every time na meron tayong baggages, o ngayon baka may dala-dala pa, ito po yung kailangan nating itapon, yung baggage. Bakit kailangan itapon yung baggage? Unang-una, pabigat yan eh. Pabigat po ang baggage. At ang masakla pa po, no, sa baggage na dala-dala natin, maaring 20 years ago na po. Pag ito po ay ating binuksan, meron pang laman. Okay? Meron pa pong laman yung baggages na yan. Ano po ang laman ng baggage? Ang laman daw po ng baggage yung ating nakaraan. Na hanggang ngayon, carry mo pa rin. Hindi mo mabitawan. Mabigat na yung luggage, yung baggage, may laman pa. Past. Ano pa po ang laman, pamira? Pain. Meron pa rin kumukurot sa puso mo na hindi mo magawang kalimutan, na araw-araw dala mo. Kapatid, kung luggage na nga lang, araw-araw dala mo, tapos lalamanan mo pa. Sobrang parusa na. So, paano po tayo tatakbo ng may baggage? No? May dala-dala ka pang blame sa sarili mo. Maaring ikaw o maaring yung kapwa mo. Hanggang ngayon, sinisisi mo pa rin. Kalimutan na po natin yun. Itapon na po natin yung blame, itapon na po natin yung frustration. Lord, hindi nangyari sa buhay ko eh. Hanggang ngayon frustrated ako. Ayoko nang mabuhay, Lord. Tapon po natin. Itapon po natin yung worry. Kasi ang sabi po ng salita ng Diyos, yung mga ibon nga, ako ang nagpapakain, at yung mga flowers, ako ang nagdadamit. Ano ka pa? Ano ka pa na anak ko para hindi ko i-provide ang pangangailangan mo? Diba? So bakit nag-worry tayo? Dapat hindi na po tayo nag-worry. Baka kailangan lang ng prayer. Isang luhod muna kay Lord. Baka isang tunay na pagsamba kay Lord, isang tunay na relasyon sa Lord ang kailangan para po maganap sa buhay natin. Diba? The pain. Hatred. Kapatid, meron ka pa bang kinagagalitan ngayon? Isip-isip. Meron pa po ba? Kung meron pa po, pwede po bang patawarin na natin? Baka po kasi yung hatred na yan, dala-dala pa rin natin yan. Mahirap pong tumakbo nun. At sinasabi nga po, mahirap yan matulog. Bakit? Kasi hanggang ngayon iniisip mo pa. Matutulog ka na lang iniisip mo pa. Ang sabi po ng salita ng Diyos,
kung meron ka mang puot, kung meron ka mang galit, bago lumubog ang araw, kalimutan mo na. Patawarin mo na po yung tao. Kaya po mamaya po, kung meron po tayong galit pa po tayo, isip-isip tayo, isipin natin kung sino. Ngayon sa kinaupuan natin, ipag-pray natin, Lord, pinapatawad ko na siya. Pinapatawad ko na siya, Lord. At kung taga rito yun, lapitan mo, say sorry. At kung hindi mo man kaya, it's between you and God na lang. At ang mahalaga, natuto tayong magpatawad. Amen po ba ron? Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Kaya ang lahat po ng ito, kapatid, worry, blame, hatred, pain, frustration, ipapasa Diyos na lang po natin yan. Kasi po, ang Lord po, hindi naman po siya bulag. Hindi rin po siya bingi. Para po ang tawag ng kanyang mga anak na nananampalataya sa kanya ay hindi niya marinig. Para hindi po makita ng Diyos ang sitwasyon mo ngayon. Kaya ipapasa Diyos na lang natin. At instead po, ano pong dapat preparasyon? Dapat po, pag tayo po ay tatakbo, ang preparasyon natin, instead ng mga bagahe yun, dapat po, i-replace natin ito with a heart full of what? Dapat po, heart full of love. Habang tumatakbo ka, I love you, Lord. Diba? I love my wife. I love my children. I love my brethren. Habang tumatakbo po tayo, dapat dala-dala natin yung joy sa buhay natin. Diba? Mas mahirap tumakbo ng malungkot ka, pero with joy ka, habang tinitingnan mo yung dulo, wow, mararating ko rin yan kahit mabagal. Ang takbo ko. Pero ang maganda, ako ay nakatapos ng aking takbuhin sa buhay na ito. Amen po ba? Habang tumatakbo po tayo, dala-dala natin yung peace. Peace po na nagmumula sa ating Panginoon. Diba? Kasi po ang peace po ng Lord, hindi po ito yung peace na ibibigay ng sanglibutan ito. Ang peace po ng Lord ay higit pa. No? Dito mo po masusumpungan na, Lord, sarap na nakilala kita. Kahit maraming problema, Lord, alam kong nandiyan ka. Meron kang pangako na aking pangahawakan. Yan po yung peace. Habang tumatakbo po tayo, ipapalit natin yung patience. No, nasa ating pagmamaneho, Lord, sa paglabas ko, bigyan mo ako ng patience, Lord God. Na dapat po, hindi po ako bubusina. Di ba? Viral ngayon yung bumusina, di ba? Pwede pong bumusina, ha? Kaya lang yung sa harap kasi nagalit nung binusinahan. Ibig lang natin sabihin, Lord, kahit traffic, ikikip ko po yung patience ko, Lord. Kasi ako po ay Kristiyano. Di ba? Di ba mas masarap? Hindi yung traffic, pambihirang traffic. Itong gobyerno na to, itong ano na to, itong stoplight, sira na naman. Di ba po? Dala-dala natin yung patience, dala-dala natin yung kindness. Wow. Di ba? Dala-dala po natin yung generosity. Lord, sana sa maliit na bagay, Panginoon, makapagbigay din po ako sa kapwa ko. Di ba? Na Lord, kahit ano lang, matulungan ko yung kapwa ko. Kaya lang, ang ano kasi, utak ng tao, pag nagbigay, talo. Pero kung ito po ang dala-dala natin, pag tayo po ay nagbigay, ano ang sabi ng Lord pag tayo ay nagbigay? Pag tayo daw po ay nagbigay, ibabalik ng Lord sa atin ang what? Siksik, liglig at umaapaw. So paano po tayo matatalo? So matuto po tayong magbigay. Kaya salamat po pala dito. Alam niyo na po kung sino kayo. Salamat po, nasuot ko na first time. Thank you po rito. God bless you po. Diba po? Generosity. Sana po sa pagtakbo natin, dala-dala natin palagi yung faithfulness kay Lord. Dala-dala po natin yung gentleness kay Lord. Dala-dala po natin yung self-control. Na Lord, sa hindi dapat ako magagalitin. Dapat merong self-control. Kasi po ito po yung pinanghahawakan natin. Ito po yung fruit na ibinigay sa atin ng Lord. Ang dapat nga po walang malalaglag po dyan. Ni isa. Kasi po pag nawalan ka na ng self-control, pwede ka nang dalhin kung saan. Ito po ang kagandahan ng binigay ni Lord sa atin. I-replace po ngayon natin yung hatred na yan with this. At sureful po, makakatulong po yan sa ating pagtakbo. Amen po ba? At next po, ano po ang sabi dyan? Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Ano po yung itatapon natin? The unrighteousness.
Kung meron pong mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon, itapon po natin. Bakit po? Kasi ito po yung magbubuhol-buhol ng buhay natin. So, pag tayo po ay buhol ang paa at kamay natin, paano tayo tatakbo? Kung buhol po ang ating leeg at ang ating kamay, makakatakbo pero mahirap. Paano pa kung buong katawan natin nakagapos? How can we run? How can we run with perseverance kung ito pong mga bagay na ito ang siyang pumipigil sa atin, ang nagiging balakid sa atin? Ano po itong mga bagay na ito? I-run lang po natin. At kung ito po ay nasa atin pa, ihingi po natin ang tawad kay Lord. Ihingi po natin ang tawad. Kasi po, hindi po tayo perfecto pa eh. Hindi tayo perfect, but because of the Spirit of the Lord na iniwan sa atin, we are being reminded na anak, dapat ito eh. Na anak, dapat hindi ganyan. Ito ang sinasabi sa salita. No, ito po, i-remind lang natin ang ating mga sarili. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasure, idolatry, sorcery. Meron pa bang nagpapabarang dito? Taas kamay na mga nagpapabarang. So wala na po tayong ganun ha. Wala na po tayong mga anting-anting. Baka may anting-anting po kayo dyan. Mga kabitay nyo. Nardong putik. Di ba? Wala na po tayong ganun. Kasi part po yan ng sorcery. Baka may kinikip lang tayo. No? We are reminded by the Lord. Hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger na maliit na bagay, nagagalit na kaagad tayo. Kaya nga meron pong patience. Sa halip na magalit, palitan ng patience. Palitan ng love, ng peace, ng joy. Di ba? Meron ba tayong selfish ambition? No? Meron pang dissension, division. Kapatid, ikaw ba ay nagkukos ng unity sa church? O baka ikaw ang nagkukos ng division sa church? Isip-isip po. Paano po madidivide yung church eh? Baka po, puro ka ganun. Ang bihira, yung ano na yun, nakita ko, ayoko na dyan sa church na yan. Alam mo, ganyan-ganyan. Di ba? O tayo po ay makikita natin, wow, ang ganda ng praise and worship kanina. Ang ganda ng mga ushers, ang bait ng mga marshals kanina. Diba? We commend. Kasi si Lord kinomend eh. This man and woman of faith had been commended by the Lord sa ginawa nila. Sa pagtayo nila sa salita ng Diyos. No? So tayo po, hindi tayo magiging cause ng division. Bagkus po, sinasabi kasi ng pwedeng maging cause. Tayo po ang magiging cause ng unity for God's glory. Amen po ba? No? Division, envy, meron pa po bang, may envy pa po ba? Inggit, drunkenness. No? Meron pa po bang drunkenness na naglalasing sa atin? Wild parties? Gusto ko pong i-remind ng mga kabataan dito sa wild parties. Kasi po minsan aatin tayo ng sakala natin music. But at the back of it, kabataan, baka merong ibang agenda. And let's watch that, kabataan ha. Kasi marami nang ginagawa ang kalaban, ang demonyo, para po sirain ang kabataan. Lalo na ang mga Kristiyano. Amen po ba ron, kabataan? Sino pong kabataan? Taas ang kamay. Ayan, praise God. Kaya pag sinabi ng mga magulang, anak, mukhang hindi pwedeng pumunta dyan. Huwag tayong magtatampo. Ha? Much better na sumunod sa magulang, maging obedient sa magulang, kaysa mag-disobey sa magulang. Why? May sinasabi po ang Lord sa mga obedient na anak. Pag in-honor nyo ang magulang, anong kapalit? Mahabang buhay na sasang-ayon sa iyo. Gusto po ba natin yung kabataan? So let's obey our parents, no? Wild parties and other scenes like this, let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Diba? So, papaano po to kung dala-dala pa rin po natin to? Habang nagkakarera tayo, dala-dala pa rin natin ang isa sa mga yan, at nasa dulo ka na, pambihira, dapat sana tapos mo na, bigla kang nag-high blood. Kaiinom mo. Bigla kang kaka-wild parties mo. Di ba? Nag-inom ka.
Sa halip na papunta ka na isang beses lang, na dapat hindi mo ginawa, ginawa mo, na disgrasya ka ngayon. Kaya po ang salita po ng Diyos, hindi natin binabaliwala. Kasi po ito po ay may magandang layunin sa buhay natin. Kung minsan isa sa mga yan, painom-inom lang naman ng pangilan-ngilan. Bayaan mo na yun, minsan lang naman ako mag-party-party. Pero malinaw po ang salita ng Diyos eh. Anyone living that source of life will not inherit the kingdom of God. Baka akala mo okay kay Lord, pero kay Lord hindi okay yun. Di ba po? Okay po yun sa mundo. Sa mundong okay ang lahat ng mga bagay na ito, pero kay Lord hindi okay. At kailanman ang mga bagay daw na ito, hindi ka papapasukin sa langit. At yun po yung tinitingnan natin eh. Yun po yung takbuhin na gusto ng mga Kristiyano. Amen? Kaya po ang pinaalala sa Psalms 66:17-18, ang sabi po dyan, I cried out to Him with my mouth. His praise was on my tongue. If I had cherished sin in my heart, kung meron akong tinatagong kasalanan sa pusong ito, the Lord would not have listened. Diba? Maliit lang na bagay na kasalanan, pambihira, it will cause you na ang Diyos ay hindi ka pakinggan. Pero ang ganda po ng sunod niyan. Kaya lang ang sabi niya, dahil wala yung mga bagay na yan, the Lord listened. Amen. Di ba napakaganda po no? Na ang bawat salita natin na i-utter kay Lord, Lord, pinakikinggan ng ating Panginoon. Di ba? Nagiging kalugod-lugod sa kanyang harapan lahat yung ginagawa mo. And God will listen. Amen po ba ron? Hindi po tayo galit? Galit na po ata eh. Lahat po ng hindi galit, pumalakpak para kay Lord. Yan. Praise God. At least hindi kayo galit. Thank you, Lord, at hindi po sila galit. Kasi po, it is a reminder. Wag po nating iwawalang bahala. No? Very masakit po sa isang Kristiyano na sa bandang dulo, tayo po ay hindi umabot. Kasi ang gusto ng Lord, lahat tayo umabot. Kaya po in 1 John 1:9, ang sabi po dyan, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Meron pa po tayong tinatago sa puso natin, ihingi po natin ang tawad sa Lord. At ang sabi naman po kasi ng Lord, patatawarin niya. At alam niyo po ang kagandahan, itong mga kasalanang ito, itong wickedness na ito, ang sabi pa nga pag tayo po ay pinatawad ng Lord, hindi niya na po ito aalalahanin kailan paman. Kaya kung yun po ay hiningi na natin ng tawad noon pa, wag na po nating isama sa bagahe natin yun. Yung past na yan. Kasi pinatawad na tayo ng Panginoon. Amen? And in Proverbs 27:7, ang sabi po dyan, ito po ang mabigat po ito eh. Kaya importante po na tayo, we will walk righteously in the sight of God. Ang sabi po dyan, the righteous man walks in his integrity. Bakit po? Kasi po, his children are blessed after him. Kaya po tayo magsusumikap na lumakad sa katotohanan kasi po iingatan natin yung integrity. Pag sinabi pong integrity, may nakatingin o wala po, tama po yung ginagawa natin sa harapan ng Diyos. Yun po ang integrity. Kaya may nakatingin, kaya wala. We walk righteously. Bakit po? Kasi po, His children are blessed after Him. Amen? Kaya po tayong mga magulang, we will walk righteously. Para kanino po ba? Para sa atin, hindi po. Ang lahat po ng mga magulang, kaya po ginagawa para sa kanyang mga anak. Amen? Kaya po tayo lalakad sa katwiran. Kaya po kahapon po, nagkita po kami sa McDo. Pareho po pala kaming galing sa Gawad Karangalan. Sabi ko, Lord, Damira, ano po ba meron, Lord, na para yung anak ko? Kasi yun naman talaga yun eh. Ang gusto natin yung anak natin magtagumpay bilang mga parents. Nagkita kami sa McDo. Sabi ko na nga ba nandun kayo eh. Ayan, si Ate Jo. Di ba? Gawad Karangalan. Kasi po our children are being blessed. Kung tayo po na mga magulang, uunahin natin si Lord. Hindi po tayo perfect again. We continue to sin, but we ask God na Lord, sa lakad pong ito, sa takbuhin namin ito, kung maaari, samahan mo kami palagi. Kasi po, gusto namin yung children namin ma-bless. Amen? Kaya po kahapon,
Meron pong 20,000. Ay, 20,000 po ba yan? 20,000, gawad karangalan. Ang daming tao kahapon. Wow, sabi ko mga bata, sana lahat ng Church of God youth makasama doon minsan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen? Napakaganda ng Dasmariñas, merong ganun. Pag ikaw ay honor, 20,000. Pag summa cum laude ka, 20,000. 25,000. Oh, saan ka pa? Cum laude, magna cum laude, 20,000. Board passer, 3,000. Praise God for that. Ipapasalamat mo yun sa Diyos kasi yun naman yung desire ng puso natin mga magulang eh. Na yung anak natin na lang kahit nga hindi na ako Lord, basta yung anak ko Lord, makita kong nagtatagumpay. Amen? Praise God. So yun po, the righteous man walk in his integrity. Kasi po yung anak natin ang kailangan. Bilisan po natin, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, ano po ang sabi dyan? Let us throw off everything that hinders and sin that so easily entangles. Ano po ang next dyan? Ang next po dyan, balik natin, ang sabi dyan, and let us run with perseverance the race marked for us. So after po mag-preparation, handang-handa na po tayo, siyempre po handang-handa na rin tayong tumakbo. No? Amen? So itapon na po natin yung mga bagahe. Tinapon na po ba? Kahit sa utak pa lang ngayon, tapon na natin. Sa puso, kung meron, tapon na. Handa na po tayong tumakbo ngayong araw na to. Lord, with perseverance. With perseverance. Ang question nga, again, papaano? Again, we will be reminded. Tingnan po natin to. We will be reminded. Basahin natin ngayon yung chapter 11 para makita po natin. Therefore, there were others who were tortured, refusing to be released so that they might gain an even better resurrection. Some faced jeers and flogging, and even chains and imprisonment. Next, they were put to death by stoning. They were sawed in two. So may hinati sa dalawa. They were killed by the sword. They went about in sheepskins and goatskin, destitute, persecuted, and mistreated. Na-mistreat po ba tayo? Hindi po. Sa bansang Pilipinas, hindi tayo minimistreat. Pero sa konting problema, umaayaw na. Sila po na-mistreat. Sila po na-persecute. Tayo po hindi eh. Pero wala nang pamasahe, ayaw na mag-church, di ba? Wala nang tubig, hindi ah. Kahit may tubig, mag-church, walang tubig, mag-church pa rin. Kasi sa mabuhay, ilang, alam nila yun. No? Hanggang Wednesday pa kami walang tubig. Yan, nag-iigib kami kina Ate Linda. Salamat po, Ate Linda. Ha? So, hindi po ito magiging hadlang. Kasi kung sila na-persecute, tumuloy. Ikaw nawala ng tubig, ayaw mo na mag-church. Hindi uubra yun. Hindi po pwede yun. Next verse. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains, living in caves and in holes in the ground. Bakit? Kasi pinipersecute nga sila. They have no other choice but to run sa mountains. Tumira na lang sila sa kuweba. Bakit? Pinipersecute. Ito pa. Continue. These were all commended for their faith. Yun ang kagandahan. Sila po ay kinomend ni Lord, pero po may kasunod pa yan. Yet none of them received what had been promised. So kahit na hindi nila matanggap, at hindi nga nila natanggap, yung iba sa kanila, nagpatuloy. They have not received the promise since God has planned something better. Something better pala ang plano ng Diyos for us, so that only together with us would they be made perfect. So tayo po pala yung inaantay nila na para po maging perfect ang lahat. At yun po ang gusto ng Diyos sa buhay nating mga Kristiyano. Na inaantay na lang pala isang araw tayong lahat ay makarating sa dulo at yun po ang magiging perfect na buhay. No more pain, no more tears, no more sorrow, but joy in the presence of the Lord. Amen? Tayo po ang inaantay nila. Kaya po sila nakatingin sa atin eh. Kaya mo yan kapatid, kaya mo yan. Tuloy mo lang yan, laban na yan.
Kung kinaya namin, mas kaya mo. Kaya po, kapatid, kung naiintindihan po natin ito, maaaring hindi kasi natin dinanas itong mga ito eh. No, wala naman ng persecution ngayon. Siguro sa ibang bansa, but in the Philippines, walang persecution. Pero Lord, paano ko ba maibabalik sa'yo yung para sa'yo? Yung kabutihan na ginawa mo, kung maiintindihan po natin iyon, again po, no, gagawin mo ang lahat para sa Lord. Gagawin mo. At ito pong muli, hindi ito ipapakita para magmayabang. Again, para to magbigay ng luwalhati sa Lord. Sino po ba ang na-amaze nung ni-reveal po? Amen? Natuwa po ba kayo? Palakpakan po natin si Lord. Ayan po yun eh. Naiintindihan po nila. No? At ito po yung, alam kong naiintindihan nyo rin kung bakit tayo may CPS. Bakit po kayo may commitment? Ito na po yun. At hindi lang po yan nagtatapos dyan. Bakit po natin kailangan gawin yan? Mamaya po malalaman natin. So ito po, they committed, no? Again, para pagandahin ang church, no? Pwedeng pumasok sa trabaho, pero para kay Lord, liban na lang muna Lord. Kailangan naming matapos. May mga ganong instances. Again, this is not to praise ourselves or themselves, but to praise God. Bakit po? Kasi naghahanda po tayo eh. No, again po, bago magsimula, they need to pray at ipakita na may joy. Kailangan mag-selfie, hindi para magmayabang, para may joy, ma-encourage ang iba. At syempre po, at the back of that, meron pong ganito. Kilala niyo po yung sarili niyo. Kasi bakit may ganito? Naiintindihan po yung pangangailangan ng iglesia ngayon. Bakit po may ganyan? Kailangan yung cucumber, nakahalera pa, pwede namang ilagay mo na lang yung cucumber dyan, pati tomato. Pero kailangan maganda yung pagkakahain para ganahan. Di ba po? Naiintindihan nyo po yun, kaya po may ganyan. Salamat po sa inyo. At again, kung wala po kayo dito, pasensya na po, pag sinama ko kayong lahat, 2 oras po tayo. No, at the back of that, meron po mga taong nag-prepare. May mga taong nag-a-assist. At minsan kayo pa po mismo yung nagluluto, di ba? Kasi naiintindihan nyo po yun. Wala na nga tayong persecution, ayaw pang tumulong sa church. Di ba? Dito na lang sa maliit na bagay, may ibabalik kay Lord eh. Kung naiintindihan po natin. At mahal natin si Lord. Amen? Kaya po may ganyan. Bakit po? Ito po kasi yun. Hindi po kasi pwedeng ganito na lang tayo dito. Tayo-tayo na lang. Meron po kasi magandang plano. Di ba? Ang ganda, di ba? Kasi po, ang diablo, nagdo-double time. Kaya po ang Kristiyano dapat din mag-double time. That's why meron na po tayong ginagawang Grand Hayo every 3rd Saturday of the month. Bakit po tayo mag-Grand Hayo? Kasi po dapat po ma-reach out na natin ang mga tao, ang mga lost souls. Hindi po pwedeng tayo-tayo na lang po. At ang church po, nangangailangan po ng worker. Di ba? Open po ang marshal. Kung hindi po kayo pwedeng tumulong dito, may marshal pa po, may usher pa po, may teacher pa po. Di ba? Sino po ang nagmamahal kay Lord? Taas ang kamay. Ano po ang sabi ni Lord? Tayo po ay we work in His vineyard. So hindi po tayo uupo lang. Bakit po kailangan gantuhin? Alam niyo po, ito pang isang dati po ganito lang, pero ngayon po, no? Dati po ito lang eh. Nung kami po ay umupo at minsang nakita pa ang isang opportunity kasi we are visioning 500, no? 500, ang plano na po natin ngayon ito. Yan, mas maganda na po. Magkakaroon na po ng balcony diyan. At again po, hindi po ito masasakatuparan kasi po sa atin din po manggagaling. No? Again po, nagnanak po kami sa inyo kasi po bago mangyari po ito, meron pong i-invest ulit. And I challenge everyone, I challenge myself na kasi. So, kung meron po kayong CPS, baka gusto nyo pong iangat pa. Kasi po para po maganap ito, medyo may kailangan pa po tayo ulit na amount. Ito po ay piniprepare natin para po yung makater pa natin ang ating mga kapatiran na hindi pa po nakakakilala kay Lord. No? I challenge everyone na kung gusto nyo mag-upgrade, gawin nyo po, huwag kayong matakot. Si Lord po ang bahala. At kung hindi pa po kayo nagsi-CPS, pwede nyo pong approach si Ate Linda. Patungkol po dito, makatulong po tayo sa project na ito. So, balcony po ang kailangan natin gawin ngayon. So, yan na po siya.
At ngayon po, paano po mangyayari ang lahat ng ito? Again, paano po mangyayari? Paano po napagtagumpayan ng ibang Kristiyano, ng mga sinaunang Kristiyano, ang mga bagay na ito? Ang persecution, kasi po meron po silang ginawa. In Hebrews 12, 2-3, ang sabi dyan, fix your eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorching his shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Hindi po ikinahiya ng Diyos yung mga bagay na yan. Naipako po siya sa krus. Tayo po magbigay lang ng tracts, nahihiya pa, di ba? Tama po ba yon? Pero ang Lord po, hindi niya ikinahiya na kahit siya ay duraan. Kahit po siya ay ipako sa krus na kung saan ito po yung nagpapatunay ng karumal-dumal. Ito po yung pinaka-worst na punishment. Hindi po deserve si Lord nun eh. Pero mahal niya kayo, mahal niya ako. Kaya niya po ginawa. Kaya i-consider po natin, consider him who endured such opposition from sinners so that you will not grow weary and lose heart. Yun po ang reminder ni Lord sa atin. We will fix our eyes on Jesus. Bakit po? Kasi po, balikan natin, fix our eyes on Jesus kasi po, tayo po ay tumatakbo with perseverance kasi po, meron po tayong hinaharap, the crown of righteousness. Na isang araw po, pagdating natin sa finals, ang sasabihin ni Lord, ito ang reward mo, my good and faithful servant. Iko-corona po ng Lord. Kaya we will walk in righteousness, mga kapatid. Kaya kapatid, tayo po lahat ay tumayo. If ever man na meron po tayong dinadala ngayon, ano man po yung magiging cost ng ating pagtakbo, maring bibigay na tayo. Itaas natin ang ating mga kamay, wag po natin pansinin ang katabi natin. Lord, kahit ano pa yan, healing man yan, kasi ang sabi, there is miracle, ang sabi. Lord, nandito po ang inyong mga anak, Panginoon. Maaring merong humahadlang sa aming buhay, Lord God, sa pagtakbo namin bilang isang Kristiyano. Bagkus, Lord God, ito po, Lord, amin pong itong inililay down sa inyo, Lord. Kung ano man po ito, Lord God, sakit, Lord God, kung ito man po ay mga nakaraan pa, Panginoon, dalangin namin, matanggap namin, Lord, yung kapayapaang nagmumula sa inyo. Kaya, Lord, nakataas ang aming mga kakamay, kasi po gusto namin itong ibigay sa inyo, Lord. Ililay down namin, iiwan namin, Panginoon, upang, Lord, sa aming pagtakbo, Lord God, matapos namin ito, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos. Salamat sa inyong salita, Panginoon. Kayo po ang maghari sa aming mga buhay, Lord God. Itong aming dalangin. Amen. Tithes and offering, kung dala po natin ang ating tithes and offering, atin po itong ipag-pray. Lord, once again, we thank you so much, Father, sa buhay, Lord, namin, sa kalakasan, sa magandang pangatawan, sa trabaho, Lord, sa businesses, Lord God. Kaya Lord, namin pong ibabalik ang nararapat na para sa inyo, Lord God. Ang aming tithes, kalaki po nito, Panginoon, ang aming mga offering, Panginoon, na aming itatanim. Nawa, Lord God, kayo na po, Panginoon, ang siyang bahalang magpalago ng mga bagay na ito, Panginoon. Magamit nawa din po ito, Lord God, ang mga ikapong ito, Lord God, sa ikalalago at ikalalawak ng inyong gawain sa barangay Salawak. At Lord God, nawa sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, ibalot niyo po kami, Panginoon, ng inyong banal na dugo. Ingatan niyo po, Lord God, ang relasyon ng mag-asawa, Panginoon. Ingatan niyo rin po ang relasyon ng mga magulang sa anak. At Lord, kung saan man kami pumaroon, Panginoon, gabayan niyo nga po kami at idako niyo po kami next week dito, Lord God, safe and sound, upang muli magbigay ng papuri at pagsamba sa inyo. Kaya maraming salamat, O Diyos, itong aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ating itaas ang ating mga kamay. Church of God, Salawag, as we depart from this place, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everybody shout, Amen.